Good morning. It's Good coffee time. morning. Happy Easter. Yes, coffee time with God. God. Okay. Ang title natin, Reflection for today, The Report of the Guard. This is after the resurrection. Matthew 28, verses 8 to 15. Okay, let's pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel. Then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, "You are to say, 'His disciples came by night and stole him while we were asleep. And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.'" The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ako, Okay, Lord. ako yung fearful yet overjoyed. Oh, sige. Kaya yun yung napili ko kasi yung time noon. Talagang nakakatakot yung position ng mga followers ni God. So parang sila yung tinitingnan, may nakatingin yung mga tao sa kanila. Kahit na namatay na si Jesus, tinitingnan pa rin sila. Kasi nag-promise si Jesus na babalik siya, di ba? So binabantayan nila yon. Ngayon, masaya sila kasi may faith sila kay God. Fearful kasi nga doon sa mga taong nakapalibot sa kanila, pero masaya sila dahil pinanghahawakan nila yung promise ni God na magre-resurrect siya. Yan. Okay, so yun ang nararamdaman ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Sabi mo nga, they were fearful and yet overjoyed. So yun yung dala ng gospel, no? Okay, ang sa akin naman, yung word na nagustuhan ko dito sa gospel na ito or na antig ako, tell. Tell. So many times, nung si Mary Magdalene, nung makita niyang wala yung body ni Jesus sa tomb, alis na agad siya, takbo na siya, because we want to tell the disciple the good news. Yan. And then, nung nasa lubong niya si Jesus,
At ang sabi naman ni Jesus sa kanya, tell my brothers to go to Galilee. Di ba? Puro ano yun eh, puro yung mga tell. Pagkatapos nung mga gwardiya na discover nga nila no, wala ang ating Panginoong Jesus, nagpunta sila doon sa kanilang mga governor, tell the governor. Sinabi nila, yun nangyari. So ano naman ang sabi ng governor, ang utos sa kanila, tell them. Ano yung tell them? Na yung istorya nila, yung kanila istorya. So these are all telling. Yung kung na yan, iba-iba. It is either you tell the truth or you tell the lie. Hindi totoo. Ang nakita ko lang dito, yung mga nasa mabuting side, they always tell the truth. Yung iba, masama ang intention, they want some personal interest, yun yung mga hindi makapagsabi ng totoo. So, yun yung na pansin ko rito sa gospel na ito. It's about parang passing on the message. The message na ipinapas ay either truth or untrue. Yan lang. So, yung pagkaintindi ko, passing the message. So, ang pagkaintindi ko dito sa sinabi mo, yung tell kasi maraming beses siyang inulit-ulit. So, ibig sabihin parang, kumbaga sa ano mahirap nga yun kasi ang daming beses. Di ba minsan, una tama. Alam mo yung laro na ano, yung sabihin mo, tapos sabihin mo. Hanggang sa yung bandang huli, iba na yung nasabi. No, ngayon, maingat din sila dito kasi yun nga yung sabi mo na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Depende sa nagsasabi at saka depende sa paniniwala mo. So kahit ano ang sabihin mo, kahit anong itel mo, kung yung faith mo kay God ay mababaw, maniniwala ka dun sa nega na, sa sinungaling na sinabi nila. So yun yung Okay. So, ang message sa akin dito, no, ang message sa akin ni Lord dito yun nga, yung fearful and yet overjoyed. Doon ako mag-concentrate kasi, kahit sa buhay natin dito, no, yung message niya parang sinasabi na yung fear ng tao, hindi mawawala. Andun pa rin, kaya nga tao tayo, di ba? Pero because of our faith in God, nagkakaroon tayo ng hope. And when we have the hope, we will be overjoyed in spite of the fear that we have. And isa pang message din sa akin dito na yung pinakita, sinabi na dito na si God talagang nag-resurrect. Kaya ang swerte natin na may Bible tayo. Nakakita natin na talagang nag-resurrect si God at binayaran lang yung mga soldiers para magsinungaling. Yun na nga yung sinabi mo na yung mga telling, yung mga storya o mga haka-haka, binabayaran para magawa nila. So, yun yung nakakalungkot. Pero meron pa rin joy dahil nga yung faith mo kay God ang mas nangingibabaw. Yeah. Okay. Ako ang nakikita ko naman na message sa atin ni God, no? Yung pagpapasa ng message. Ang lahat ng message natin, if we are to proclaim the good news, it should all come from God. Yan ang nakikita ko sigurado. Now, what comes from God? Everything that is good, everything that is coming out of love, yun ang galing sa ating Panginoon. Now, tayo kasi, we are now serving the church. Nakikita natin na yung bago tayo mag-serve sa church,
talagang buhos sa atin ang mga formation, yung catechism, yan, nakukuha natin yan. And confirm naman natin yan sa mga encounters natin, sa mga taong pinagsisilbihan natin, sa mga kasama natin sa church, at doon sa nagka yung superior natin. So sa atin, it is the parish priest, yun natin superior. But we know that everything comes from the Pope. So tayo, ang mga sinasabi natin should always be the truth. Ang truth natin, to ano nanggagaling yan? Sa atin kasi, di ba, tayo every time we have, every Sunday, nandito tayo, nandun tayo sa kapihan, and then doon, we proclaim a lot of things. How they handle yung situation nila sa family, how they handle yung kanilang emotions, na pag-uusapan doon. And yet, at the end of the session, ang ating pagsasummarize nanggagaling din sa gospel verses, doon sa mga natututunan natin sa simbahan. So, yun yung parang sa akin, ang feeling ko doon, pagka ganun ang ginagawa natin, I feel so joyful. Fearful because I feel na ay parang baka magkamali kami, no? Hindi naman tayo pwedeng laging takot. We have to be parang courageous na i-proclaim. So, anong ginagawa natin? We always, itong ginagawa natin na gospel reflection, this is giving us the confidence that we are telling the truth. Yun totoo ang ating sinasabi. So, importante when you are serving the Lord, it is important that you are always connected sa mga salita ng Diyos. Ganun yung aming ginagawa so that ang takot namin ngayon, yung aming sarili. Baka mamaya parang nahihiya kami na baka hindi kami pansinin nung aming pinagsabihan, baka kami ignore, baka indifferent yung mga tao na yan. Yun yung aming gustong matutunan. The grace that comes from the Lord para magkaroon kami ng courage to tell the truth, to tell them of the good news. Ayun yung aming na-encounter dito sa simbahan. Okay. So, Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God. amen.